Mapapakamot ka talaga sa ulo kapag nakita mo ang price movement ngayon ni PiCoin. Ayon po sa mga technical data, possible raw itong bumaba pa ng hanggang 10% kung hindi niya kayang ipagtanggol or depensahan ang presyong 0.444 na presyo. Pero teka lang, may isang bullish indicator o positibong sinyales na maaring bumaliktad siya sa buong sitwasyon. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang lahat ng technical analysis, ang mga babalang binibigay ng mga indicators at ang isang pag-asa ni PiCoin para makaiwas sa pagbagsak. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit nga ba nanganganib na bumagsak si PiCoin ng 10%? Ayon po sa kasalukuyang galaw ng market, si PiCoin ay nagtitrade lang ng kaunti sa ibabaw ng 0.44 na presyo. Kung hindi nito mapanatili ang price level na ito, may posibilidad po siyang bumaba ng hanggang 0.40. Ito po ang tinatawag na support level o ang presyo kung saan inaasahan na maraming buyers ang papasok para pigilan ang tuluyang pagbagsak ng presyo. Pero kung mabutas or mabasag ito, baka tuloy-tuloy na ang pagbagsak. Ano naman po ang sinasabi ng Super Trend Indicator? Isa po sa pinaka-importante at kilalang technical na indicator sa trading ay ang tinatawag po na super trend. Sa madaling salita, kapag ang super trend ay nasa ibabaw ng price candles at ito po ay kulay red, sinyalis ito na nasa ilalim ng downtrend ang coin o mas maraming nagbebenta kaysa sa bumibili. Ibig sabihin, ito ay babala para sa mga traders na huwag ka munang bumili. Simula pa noong kalagitnaan ng June, nasa taas ng chart ang super trend. Nagpapahiwatig ito na hawak pa rin ng mga bear ang control. Ang resistance level po ng super trend ay nasa presyong 0.5450. Malayo pa sa kasalukuyang presyo kaya bearish pa rin ang trend. Dito naman po tayo sa RSI or Relative Strength Index na indicator. Kung negative po ang karamihan sa mga indicators, ang Relative Strength Index or RSI ay nagpapakita naman po ng isang hidden bullish divergence. Ibig sabihin, habang si PiCoin ay bumubuo ng mga lower lows o pababang presyo, ang RSI naman ay gumagawa ng higher lows. Para sa mga traders, ito ay isang senyales na kahit mahina ang presyo sa ibabaw, may nabubuong buying pressure sa ilalim. Isa pong senyales ng posibleng reversal o pag-angat. Ang RSI po ni PiCoin ay nasa level na 36. Kapag bumaba po ito sa 30, tinuturing itong oversold o sobrang mura na, kaya posibleng pasukin ito ng mga buyers. Bakit hindi pa rin kampante ang mga traders kahit may bullish sign? Kahit may bullish divergence, hindi pa rin umaalis ang kaba ng mga traders. At bakit? Dahil po yan sa tinatawag na exchange inflows. Sa nakaraang 24 oras, higit 5.7 million na Pi tokens ang lumipat or na-transfer sa mga centralized exchanges tulad ni Binance o KuCoin. Karaniwang sinyalis ito na maraming naglalagay ng tokens sa exchange para ibenta. Ibig sabihin, active pa rin ang selling pressure. Kapag ganito po ang sitwasyon, mahirap umasang aangat agad ang presyo. Pi price analysis hints at a 10% dip. Gamit po ang Fibonacci retracement tool, isang paraan ng pagsusukat ng posibleng pagbaba o pag-akyat ng presyo, nakita na nawalan na ng suporta si PiCoin sa presyong 0.47. Ngayon ay umiikot na lamang po ito sa presyong 0.44. Kapag nabasag pa ang 0.42, pwedeng bumaba ito ng hanggang 10% or tumama sa presyong 0.40. Pero kung si PiCoin ay makakabalik sa itaas ng 0.47 at gawin itong bagong support,
posibleng mabawi ng mga bulls ang control sa market at makakita tayo ng short-term rally. Ano po ang kailangang mangyari para muling sumigla itong si Picoin? Para masabing tunay na nagbabalik si Picoin, kailangang ma-break niya or mabasag po niya ang resistance sa presyong 0.5142. Kapag naabot at nalampasan niya ito, magiging malinaw ang trend reversal at posibleng magsimula ng panibagong uptrend. Sa ngayon, hawak pa rin ng mga bear ang market. Pero kung patuloy na lalakas ang momentum, may tsansa pa si Picoin na makabawi or makabangon. Bilang mga Pinoy na nag-i-invest or nagtitrade dito kay Picoin, napaka-importante na bantayan natin ang mga technical indicators na tulad po ng RSI, super trend at exchange inflows. Dahil wala pa rin sa mainnet itong si Pi or partially open pa lamang ang kanyang mainnet, pero meron ng trading activity sa mga ibang mga maliliit na exchanges, mataas po ang risk pero mataas rin ang potential gains. Kaya kung plano mong pumasok, kailangan ng matinding pag-iingat at tamang timing. Huwag pong basta sumugal sa hype, kung saan ay aralin natin ang galaw ng market at intindihin natin ang mga indicators. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Picoin ay parang isang player na nasa bingit ng bangin. Marami pa ring uncertainties, lalo na't hindi pa siya available sa full mainnet trading. Pero may mga sinyales na pinapakita na hindi pa tapos ang laban. Ang hidden bullish divergence sa RSI ay hindi dapat baliwalain. Kung ikaw ay isang Pi believer, pwede mong gamitin ang mga technical indicators bilang gabay kung kailan ka papasok. Pero kung isa kang short-term trader, siguraduhin mong alam mo ang risk ng bawat trade. Tandaan, dito po sa mundo ng crypto, hindi po sapat ang puro dasal. Kailangan din ng tamang diskarte. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.